It is 4 p.m. We're bringing developing news and the stories behind headlines. This is Storycon, the Story Conference. I'm Ed Lingao. Some stories we're watching this Wednesday, March 26. The House of Representatives has transmitted a copy of the motion to issue a summons to the office of the Vice President. The OVP received the document at 11:20 a.m. today. House prosecutors had earlier filed a motion with Senate President Jesus Escudero requesting the issuance of a writ of summons for VP Sara. Presidential Chief Legal Counsel Juan Ponce Enrile warns overseas workers that Congress could retaliate if they halt remittances in protest of former President Duterte's ICC detention. He said lawmakers could revoke privileges such as income tax exemptions and remittance benefits. However, Senate President Jesus Escudero clarifies that the Senate has no plans of revoking overseas workers' privileges over the zero remittance protest. He stresses that retaliation is not the right response and urged understanding instead. 9 candidates from Alianza para sa Bagong Pilipinas dominate the latest commission survey by social weather stations. Senator Bongo and Congressman Erwin Tulfo tied for the top spot, followed by Ben Tulfo and Tito Soto. Meanwhile, Senator Amy Marcos experienced one of the biggest declines, dropping to 16th place with 19%, down 4 points from February. The poll, conducted from March 15 to March 20, involved 1,800 respondents with a 2.31% plus minus margin of error nationwide. Senator Amy Marcos has pulled out from the senatorial slate of the Alianza para sa Bagong Pilipinas. She says the reason for her decision is due to differences in principles, particularly in light of former President Duterte's arrest. She says she can no longer campaign alongside other members of the slate and will maintain her independence throughout the election period. Marikina Mayor Marcy Teodoro vows to challenge the complaints against him after the Ombudsman imposed a 6-month preventive suspension against him. He dismissed the charges, including corruption and malversation, as a political move meant to block his congressional bid. Meantime, Baguio City Mayor Benjamin Magalong dismisses claims that he threatened a businessman with a firearm. He called the accusations a form of character assassination intended to undermine him before the elections. Former President Duterte's defense team has officially received the first set of evidence that's in connection with their client's crimes against humanity case, now with the ICC. Our Joey Francisco with the story. Despite former President Rodrigo Duterte's opinion about the charges he is facing before the International Criminal Court, the proceedings of the Crimes Against Humanity case are definitely underway. Days after the ICC Pretrial Chamber 1 ordered the prosecution and defense teams to disclose evidence and list down the number of witnesses on or before April 4 and 11, the ICC posted an update on its website pertaining to the situation in the case of the prosecutor versus Rodrigo Roa Duterte. It appears that the prosecution panel already submitted 181 items related to the disclosure of evidence, most of which are confidential in nature, but can be disclosed to the defense panel. The update was dated March 24, Monday. Meanwhile, the Vice President recently gave updates about the formation of her father's legal team. Back home in the Philippines, the children of the former president argued that the petitions they filed seeking to bring their father home are not moot and academic. But according to Attorney Gilbert Andres, the petitioners should be reminded that the ICC already publicly declared that Duterte is now under its custody. Attorney Cristina Conti wishes the Duterte children to follow their sister Sarah's lead, move on, and engage the ICC directly. Reporting from The Hague, Netherlands, Joby Francisco. We are One News. And joining us today is Storycon's resident political pundit, Tito Rol Llamas, who comes to us via Zoom over there in Mom and Coffee shop. coffee shop po. Aba, alam ko hindi ka namin nabibigyan ng kape rito, pero hindi mo kailangang pumunta sa ibang lugar para makakuha ng kape. May 7-Eleven naman sa baba. Tito Rol Llamas. Di ako makatakas Mga intro.
Oh, siyempre, tinatawa na ni Ami Pamintuan, no? Si Ami Pamintuan ng Philippine Star, ang kanilang editor-in-chief. Happy Wednesday. Happy Wednesday. It's a midweek. Wednesday. Oh, tinakasap tayo ni Tito Ronald. Marami nangyayari. Bait-bait na itsura ni Ami, oh. Oh, Bait-bait. May interview ko kanina eh. consistent talaga ito si Ronald eh. Ang ating May kasamaan interview si ko kanina. ang ating kasamaan si Reg merong appointment today, so she's not gonna be joining us. But anyway, Ami, you were saying maraming story ngayon. Hindi, yung mga hindi mo lang nabanggit mo na yung malalaki. Yung hindi mo lang nabanggit, yung reaction kay Ate Amy ng Malacanang Ano sabi? ng Alyansa, sabi, good luck to her. We wish her luck. Tapos, umpisa na Alam mo, iba naman ang dating ng good Dry luck to season her. officially starts. Ikaw, Ami. According to Pag-asa. Ami. Yan, yung mga hindi mo lang nabanggit ng mga istorya. At dinadagdagan ko lang. Saka isa pa, may namatay. Unfortunately, meron tayong sad news, namatay na si Estelito Mendoza So is that confirmed na? Kasi I've at been reading age 95. I've been reading some of the Yan ang notices. legal luminary. You may not Oo. like him, but he's a legal Yes. luminary. Ang dami ng track Saka panalo siya dami lahat, na- ano? Dami ng hinawakang mga landmark cases. Unlike yung iba dyan na nagpapanggap ng mga luminary. Mga learned, kagaya natin. Ayun ang tunay na learned. Tunay na Teka, learned dyan. pero, no? Ami, Tulad ito, yan, no? confirm na to? Hindi Confirm na to? katulad ng iba Ah. dyan. no? This is Ayan. confirmed na, Ami? This is confirmed. At saka pala, dagdag ko lang yung mga stories, nireject ni President Marcos yung abolition ng NTF-ELCAC. Mhm. Yan, yung mga hindi lang nabanggit kanina. Okay. Okay. Pero, Ami, tika, let me backtrack a bit. So, yung kay Titong Mendoza is really confirmed na? Confirm na meron na kaming dito, summary. Okay. Well, a bit of background. Tika, Kapag nanggaling si Ronald pag nakakalam yan. nanggaling kay Manong Enrile, confirm yun. Yeah, I saw that post. I just want to check na that really was a post by Enrile. Pero, Tito Ronald, ikaw, mas Hindi panahon naman mo to siguro eh. magpo-post si Enrile ng ng fake na about a death. Senior pala niya yan sa law school, no? Senior niya. Oh. Senior mas niya, pero mas matanda. bata sa Ganun ba? kanya. Oo. Ah, Ahead sa kanya. Yeah. sa law school, Sa law school. Itong si Mendoza is former Solicitor General ng panahon ni Marcos na naging Justice Secretary at later on naging member ng Bataan sa Pambansa. Yes. And after the revolution ng EDSA Revolt, he went to private practice where he did several cases na very notable and very controversial. High profile. Actually very controversial si Panalo Mendoza. siya. Kasi nasusungkit niya yung mga Ami, parang si Edwin Gao. Ahead sa akin. Yan na naman tayo. Ahead. Examples lang Box, some examples lang. Siya yung nagpalaya kay Gloria Arroyo sa plunder case sa PCSO. Siya rin nagpalaya kay Enrile. Yung unusual case na the Supreme Court granted bail on humanitarian grounds. On humanitarian for Enrile. grounds. Siya rin abogado ron. Saka pati yata yung kay di ba? Yung inordinate delay kay sino yung yung co-accused ni Enrile dun sa plunder case. Yung chief of staff niya. Si Gigi. Gigi, Gigi siya din Reyes. yun, that's also an unusual case, no? Oh. Siya rin yung abogado ni ERAP during the Oo, impeachment. siya yung chief counsel. Kung naalala nyo, siya yung nag-decide na nag-advise kay ERAP na huwag pabuksan yung envelope. Pabuksan. And that led Kaya to tuloy Exodus. nagka-walk out at nagka-people power. Yes, Yan ang problema dyan. And also, quite controversially, siya yung sinasabing dahilan kung bakit yung decision ng Supreme Court sa PAL retrenchment ng 1,400 employees in 1998 affirmed, I think, in 2008 thereabouts, na overturn pa after 10 years. After naging final na yung executory and final na yung decision na yon, binalikan ng Supreme Court at niretry ng Supreme Court at inoverturn ng Supreme Court. All because of letters that Mendoza wrote to the Supreme Court. So in Yes. 2018, Talaga siyang landmark cases. so in 2018 napa-overturn niya ang 2-decade-old case na final na dapat Yung, ng executory. Ami, may nagpalaya din sa akin dati, si Raul Pangalangan.
Oh, Nung Ah. nakulong ako noong 2006, yung state of emergency ni GMA. Hmm. Yung naging kwan siya, ICC judge. The first Filipino to be ICC judge. Marami rin pa yun, landmark cases. Si Raul Pangalanan. Learned John, learned ah. Oh, Yung mga learned yun, tunay na learned John ah. Learned yun. Minsan lang Ay, napagkakamali yung mga ng kapatid nagpapanggap ko. lang. Minsan napagkakamali ng kapatid ko. Kaya Oo nga, no? nanganganib yung kanyang oo buhay. nga, no? Baka magreklamo kamukha yun mo, ah. So itong si Mendoza was called the lawyer of last resort kasi very high profile Yes. cases tsaka yung mga cases na parang delikado na pero siya pa rin nasasagip. Well, rightly or wrongly, he's also been suspected of using his network of contacts in the judiciary. Oo nga. To Yung get his ibang way mga around. critics eminence grease nga daw ng judiciary. Yan ang So, tinatawag sa kanya ng iba. so yun, marami-rami. Yun naman yung sabi ng dating Chief Justice ng Supreme Court, di ba? The law, the legal profession is not just knowing the law. It's knowing the about people. You have to know the judge. Ah. Ah. Yun naman talaga nangyayari sa ating bansa. Eh. Unfortunately, how true it is, ano? Unfortunately. Ito, may confirmation din ng PNB. Deeply saddened by Yes. the report of the passing of Mendoza, who is their director ng PNB since 2009. Tagal na pala. Kinonfirm na yata ng family eh. So, there. Ah. Ayun, ang dami Kaya story. ano? Tapos, yung kay Amy, Tito Ronald, ano balita doon kay Amy? Na-surprise ba? Well, expected naman yun eh. Kung meron siyang counting self-respect, dapat ginawa niya yun 2 days ago pa. Dahil hindi na siya pinabanggit sa mga rally eh. Oo nga. At siya rin naman yung nagsimula. Matindi yung balat niya sa kanyang kapatid. Diba? Pinakita pa niya lahat ng video eh. Ng kanyang kapatid dun sa Senate hearing. Tapos adding insult to injury, sinabi pa niya na hindi naman masama yung kanyang ginawa. Mahal pa naman niya yung kanyang kapatid. Ayun, lalo nagalit. Kausap ko siya kanina eh. Siya yung kasama ko kanina. Oo. Sabi ko, kumusta na kayo ng kapatid mo? They Ano haven't sabi? talked daw for a long time. Sabi ko, di ba meron kayong weekly Oo. Ano daw? weekly family gathering na hindi naman Hindi siya daw kailangan pupunta ng formal invitation. Sabi niya, Hindi siya ayoko ng dumadalo plastikan eh. Sabi niya, ayoko ng plastikan eh. Yung mga anak niya dumadalo. Yung mga anak niya dumadalo. So, this is yan. this is open warfare na between the siblings? Yan na nga ang It's a formal, estrangement. Siguro Dati pa naman hindi, naman. magkakamag-anak Ngayon yan lang eh. yung Ah, No, formal but estrangement. Hindi lang natin alam. pero, Ami and Ronald, my question Hindi kasi is... nag-issue siya ng statement eh. Yeah. Pero Ami Ronald, my question is this political estrangement Estrangement. or is it personal course. estrangement? Of course. No, of course, which one? Paano yan? Matagal na nagsimula yan. 2016 election pa for Vice President. Nagkakasisihan na sila nung 2016 pa. Yung natalo si Bongbong by a slim margin. Doon, medyo marami ng cracks. Tapos noong 2022 ay nadagdagan. Lalo na with the First Lady. No? Halos open secret naman eh. Yung dynamics ni Amy with the First Lady. At, Marami siyang sa akin. Marami siyang binanggit na mga hindi niya gustong tao but Ano? iniwasan niya yung kay First Lady. Sabi niya sa akin, November 2021 pa daw siya. Kasi remember, we were calling her the SAP, the new Special Assistant to the President na role ni Bongo noon kay Duterte. Siya si super ate ng Pangulo, di ba? Sabi niya, actually, November 2021 pa na-is out na ako. Oo, yung meeting ni Avance, hindi siya kasama ron eh. Di ba, Ami? Yung meeting ni Avance. 2021 pa, sabi niya, hindi pa nananalo, is out na ako, sabi niya. Tama. Pero yun nga lang, ayaw niyang sa... I think pareho sila ni First Lady, no? Kasi remember, si First Lady medyo palaban din yan eh. Pero nung pinag-usapan yung family gathering, di ba may sinabi siya something like, I don't wanna go there. Di ba? Ang Yung problema basta niya, tungkol Ami, sila nagbabanggaan, kaya hindi ko matawag na breakup eh. It's a blood is thicker than water, magkapatid dyan eh. So estrangement siguro for now.
Ang problema niya, Ami, hindi naman siya kasama sa slate ng mga Duterte. At Yeah. Yung problema nga. Yeah. hindi naman siya isasama. Actually, my next question is that. Will this help her get better numbers from the Duterte camp or will it not? I don't think so. Di tingnan natin yung social weather station survey. Bumagsak siya ngayon outside. Medyo malaki-laking bagsak niya. Yeah, that's Malaki, for malaki. March Wala na siya 15 sa to March 16. Medyo 19. malayo-layo yun. 16th place. But that's March 15 to March 19. Naunahan pa siya ni Kiko at saka ni Bam. Oh. And that survey was taken around the time na eto na nga eto na yung kasagsagan na yan ng reverse eh. 'Di ba? So nakikita natin kung ano yung impact. Yeah, but the survey was taken after the arrest of the former president. Pero was the survey taken at the time na naghihiling na si Amy about the Duterte issue and ngayong bumaklas na siya? How could that possibly affect the next survey? Tinatanong ko siya kung maghihiring siya uli eh. Hindi pa raw siya sigurado. Meron daw siyang gustong mga imbitahin ng mga witnesses na hindi pa sigurado kung sisipot. Saka talagang hindi pa raw siya sigurado kung itutuloy nga niya dahil nga I think both camps are averse to it. Sabi niya pati si Senator Bongo ayaw eh. Sabi para saan pa ba yan, di ba? Yan daw ang sabi sa kanya. Nandun na sa ICC eh. Pero yun nga, balikan ko lang si Ronald. Ronald, ba't mo sasabi na tingin mo, hindi Yes. hindi dadagdagan numero ni Amy dito sa pagkalas niya. Today's pagkalas. Hindi. Bakit nga? Hindi kaya sila matauhan at para sabihin na, uy, Dahil hey! hindi naman siya sasaluhin ng mga Duterte. Hindi naman siya sasaluhin eh. So yung pamamangka niya sa dalawang ilog, parang practically rejection ng dalawang ilog. Okay. Diba? Okay. Oo. Not Dahil even... binanatan siya ni Panelo at saka ni Baste. But, Sabi nga sa kanya ni Panelo, doon sa kanyang hearing, di ba, pala yan. but not Sabi even ni not Bongo, even with the academic na yan. not even with Sabi the ni words of Bongo, sympathy from the VP. Ang sabi ni VP kasi, I appreciate yung ginagawa ni Amy eh. Kahit yun will not have an effect. At remember, tinanong si Sara Duterte, are you going to endorse Amy Marcos? Yeah, it's true. This was during the investigation. Imbis na, di ba, naglolokohan nga tayo, imbis na ang sinagot of course, I will endorse her. Ang sinagot hindi siya sigurado, pinag-iisipan pa niya. That says a lot, di ba, about the mood in the Duterte camp. Yeah. Di ba? That's a mouthful coming from the Vice President. Kasi kung talagang BFF kayo, agad-agad yun, di ba? Parang of course, our resident political pundit yun, di ba? Ganun. Okay, sige. Wala, of course. Bok, let's take a look again at SWS survey. Yung itong March, teka. So, nakita yung date eh. March 15 nata yung date eh. Okay. Yung numbers ni Amy ay 16 ang rank niya. Si Ipe, nasa 17. So, dumidikit na si Ipe. Bakit tumataas si Ipe? Tito Ronald, bakit tumataas si Ipe? Galing from 2021. Si Ipe, si Salvador, Philip Salvador. Si Philip Salvador. Dumidikit siya eh. Kadikit niya ngayon si Amy. Bumagsak si Abalos, that's significant. Ang laki ng binagsak ha. Ayan nga, Ronald, di ka kung tatanungin namin, bakit bumagsak si Ben-Hur? Bakit si... Ronald, Si Philip bakit Salvador. bumagsak si Bakit bumagsak Ben-Hur? sino? Ben-Hur, bumagsak si Ipe, tumaas. Well, si Ben-Hur naman, halos lahat ng survey, labas siya ng 12, di ba? Tapos, Pero medyo mababa to, this is 17, Ronald. This hindi is ganun down talaga. ka-compelling yung kanyang campaign, yung crime buster. Parang hindi dumidikit sa kanya eh. Parang hindi bagay sa kanya na siya ay crime buster. Yun yung problema niya eh. Baka kinakailangan niya ng bagong branding, bagong strategy. Diba? Hindi dumidikit sa kanyang numbers yung kanyang pagiging crime buster eh. Hindi siya na-identify as a crime buster. But can you change branding pa 2 months before the elections? A month and a half before elections. Ano no? Can you still change branding a month and a half before elections? Well, yes.
No, sana earlier. Sana earlier. Yung ginawa kasi niyang brand ay crime buster. Hindi nang po-work. So, baka kailangan niyang gumawa ng bago. No? 2 months pa naman eh. Month and a half na lang, ha? Parang walang ano, no? Ang hirap mag-predict ng trend, Ronald. Umakyat naging number 1 si Bongo eh. If this is an anti-Duterte result, bakit naging umakyat si Bongo? Naging naunahan si Erwin. Kasama naman natin yan, Ami. Si Bongo kasi, maganda yung kanyang template, yung malasakit. Hindi pa nakakalimutan. Although, yun na nga, health ang ano niya. Health yung ginagawa niya, no, health. Ikalawa, sa away ng mga Duterte at Marcos, hindi siya yung nakaprente. Iba, pala siya, parang minimum compliance. Taga-dala ng pizza. Nasalita siya in defense of Digong, pero he won't go out of his way para makipag-away Pero siya yung kumakatok sa naiyan nung aresto. Tsaka siya Siya yung padala ng pizza. nag-ano dun sa gate. Oo. Yes, pero hindi siya nakikipag-away, Ami. Yes, true. Hindi siya nakikipag-away. Unlike Amy, unlike Vice Tsaka- President Sara, etc. Saka yung messaging niya, focus yung messaging niya, health. Nag-aalala siya sa health ni Digong. Galing eh. Meron siyang message discipline. Oo. Doon lang siya, doon lang siya. Ito gusto ko tanongin sa iyo, Ronald, bakit nga si Ipe tumataas? Hindi ko alam yung kay Ipe. Walang Siguro analysis dahil nun? artista siya, Ha? no? At lamang siya ng isang paligo sa iyo, Ed, no? Totoo, parang Naunahan niya na si Greg Honasan. Di ba? Naunahan na niya si Greg Honasan. Oo. Si Greg kasi independent eh. Independent. Siguro kung meron nakikinabang dito sa Duterte, baka si Philip Salvador. Still not enough para siya ay pumasok sa Magic 12. Dahil masyado masikip eh, Ami. Diba? Pinagtatalunan na lang dyan, practically 1 or 2 seats eh. Maximum. Medyo mababa naman siya actually. Hindi naman pumasok sa 12. Oo. Medyo, baka siya yung beneficiary, but again, not enough to win for now. Dahil na sobrang sikip itong senatorial election na ito. Okay. Bok, one more question from me. Okay, if you look at the numbers now and you look at all the other previous survey numbers, these are all theoretical numbers. I mean, you ask respondents and all that, and they give you responses and all that. Pero in the end, on election day, syempre gagalaw na yung makinarya ng kung sino man nakaupo. Ano yung usually, ano mga posisyon sa surveys ang usually tinatamaan noong yung advantage of the incumbent, kumbaga? Kaya si Ronald, tanungin mo. Oo, Ronald. Ano yung tanong, Ed? Di ko masyado marinig. So you see the number, we've been seeing the numbers, but these are all theoretical numbers kasi these are, sino boboto mo, May 12, ganun. Pero pagdating ng election day, iba na, medyo nag-iiba ng konti yung advantages ng mga yan dahil gumagalaw ni makinarya ng kung sino man nakaupo. Kaya nga, pag midterm election, ang laki ng advantage ng administration candidates. Admin. Dahil yung machinery will begin to manifest itself. At yung hindi kasama sa admin ay just to be safe. Dapat nasa top 6 sila eh. Kung wala ka sa top 6, pwede ka maapektuhan ng machinery. Talaga, the other half, ha? Yung mga nasa admin na nasa bingit, pwedeng pumasok yon. At yung mga nasa loob ng 12 pero wala sa admin, pwedeng lumabas yon. Yun yung reality pagdating sa election day. The machinery will plus minus 15%. 15%? Yeah, plus minus. Ibig sabihin, So yung vulnerable, Ronald, Oo. yung Kasi sa vulnerable admin sa ka, not junking, ganun din. Yung vulnerable sa junking, 9 to 12 ba yan? 15. Yes, pero mukhang yung ija-junk nila, umalis na eh. May isa pa, di ba? Kasi ang sinasabi ni Bongbong ngayon, kapag nagkakampanya, iboto niyo mga 10 or 11. Quote-unquote siya na, Ba't may ganun? 10 or 11. So, bali, may isa pa na pinag-iisipan pa nila. Junk ba namin to o hindi? Oo. Di ba? Well, malamang baka yung bilyar yun. Dahil hindi rin sumasama sa campaign eh. At saka alam naman natin yung position ni Cynthia eh. Si Cynthia malapit sa mga Duterte. So baka tamaan si Camille. No? Baka. Kaya ba nila, that's the Nationalista Party ha. Can they launch their own campaign? Kasi mukhang meron din ngayong ganong marites na mukhang nag-iisip ang nationalista na mag-independent na lang. Yeah, pero too late na eh para maging independent eh. Too late na. It won't serve them eh.
ang gagawin nila, bubuhusan nila si Camille. Mas yun ang gagawin nila, bubuhusan nila yan. Dahil pa naman nasa shooting distance naman si Camille. Pero yun, baka kung sabi mo nga, kung meron isa pang ilalaglag, baka si Camille yan. Hindi naman natin sinasabi na ilalaglag siya. Pero kung sakali, siya yung tatamaan. Okay. Mga Bong, teka, we have our guest already, I think on Zoom or on the line. Let's bring her in before, bago, okay, she's on the line. Sige, baka maputo lang linya. So, ipasok natin si former Finance Undersecretary Professor Shelo Magno. Ma'am, magandang hapon and welcome to Storycon. Magandang Hi, hapon, Professor. and Ami and Sen Edu. Magandang hapon po. Edu talaga tawag sa kanya. Edu. Edu, tanongin mo na, bilis. How have we come to this? Anyway, ma'am, we understand you filed the case already, cyber libel against Sas Rogando Sasot. But could you give us a bit more detail as to ano po yung assertion o allegation o yung binitawang salta ni Sasot, and where was it published? What social media platform po? Yes. May pinost specifically itong si Sas Rogando Sasot noong February sa Facebook at sa Twitter. Kasi mini-mirror ng Twitter yung Facebook post niya. Nauna yung Facebook saying na ako daw ang nagbigay ng bilyon-bilyon sa mga congressman para investigahan yung Mary Grace Piatos. No? Tapos may sinasabi siyang the creation of demand and supply. Yes, ma'am. And then yung message, yung post na yan ay complemented by all other posts suggesting na may link ako kay Speaker Romualdez at bahagi ako ng pamumudmod ng pera sa Kongreso at nire-echo yan ng mga ibang collaborators ni Sasot. So may malicious intent na isali ako or idawit ako dito sa korupsyon na sinasabi nila. Ma'am, I asked that kasi last night I took a look at Sasot's Facebook. She was saying na she doesn't even have Twitter and she's insinuating na planted daw yung Twitter account. How do you respond to that po? Well, may sumunod siyang post doon acknowledging na yung main post na kino-question ko dito sa kaso ko na to ay inamin naman yung post niya, no? At hindi naman kailangan kung patunayan na sa kanya ba yung Twitter account or hindi dahil pinost din niya to sa Facebook at ngayon ay nagpag-amin na post niya mismo ito. Okay. So she acknowledges the Facebook post. Yeah. So wala nang question nung ownership or validity nung post na yon dahil siya mismo ang umamin sa Facebook na post niya itong statement na kino-question ko. Professor, Are you also suing for civil liability? Criminal case po yung final ko kay Sasot. Kasi dalawang bagay, no? Una, kapag civil case kasi magbabayad pa ako kung na proportional dun sa inaasahan kong penalty sa kanya. Pangalawa, hindi lang po kasi ito simpleng lie na pinapakalat. Ang tingin ko po ay yung ginagawa ni Sasot kriminal, gawaing kriminal, yung intentional na pagpapakalat ng disinformation at yung intentional na paninira sa mga taong nag-i-effort ituwid yung mga kasinungalingang pinapakalat nila. At ito ay hindi simpleng kasinungalingan lamang kung hindi bahagi ng trabaho ng network nila as online supporters ni dating Pangulong Duterte. So, on that aspect, kaya ako nag-decide na ang case na ipa-file ko ay criminal case. Professor, ano ba yung gusto niyo makamit dito sa kaso na ito? Gusto niyo ba siyang makulong? Gusto niyo ba mag-pay siya ng damages? Gusto niyo ba siyang bawiin yung kanyang mga sinabi? So, in relation sa tanong ni Ami, anong nais niyong makuha dito sa pagsampa ng kaso na ito? Marami po akong gustong makuha sa pagsampa ng kasong ito. Unang-una ay gusto kong matuto ang mga tao na may tinatawag na accountability sa pagpo-post natin ng mga information sa Facebook. Hindi po sapat na sasabihin natin opinion lang. Kasi iba po ang opinion, iba ang pagpapakalat ng fake news at iba ang disinformation at iba yung lantarang paninira
sa mga tao. Pangalawa, gusto ko rin pong malatag itong mga ganitong pagkilos na hindi lamang simpleng paninira sa isang tao, kung hindi concerted effort ng network nila na sirain at tirahin yung mga lumalaban sa pagpapakalat ng fake news. Actually, yung pangatlong pinag-iisipan ko sana ay yung responsibilidad naman ng mga social media platforms sa pagpapublish ng mga ganitong fake information. Pinag-iisipan pa po natin ito ngayon dahil tingin ko napakahalagang usapin nito sa diskurso ng regulation ng social media. So, pinag-aaralan pa po namin kung ano yung strategiya na gagawin natin dito. Kasi halimbawa, for Facebook, meron silang country office. So, do we sue yung country office as a publisher of this fake information? So, yan po yung mga pinag-aaralan natin kasi tingin po natin relevant din to sa policy aspect. Mhm. Ma'am, I suppose you saw the TRICOM hearing on fake news and misinformation and disinformation. They're looking at the possibility of regulations, although wala pa namang pirme, but they're looking at the possibility of regulating content as well as platforms when it comes to social media. Your thoughts on that? Considering nga kayo, tinamaan din kayo ng ganitong issue. Your thoughts on that? How far or how much authority should we give or leave to the people who are in charge to decide what is true and what is not? This is a very tricky situation. Kasi we are looking at existing policies right now. Meron tayong remedies but not sufficient in terms of addressing individuals who are intentionally spreading fake news. Kasi yung mga provisions ng penal code natin, isa, halimbawa, pagpapakalat ng maling information pero kailangan pinapackage mo to as news. So kung hindi mo siya pinapackage as news, hindi siya ma-cover ng provision ng penal code na yon. Pangalawa ay yung possible, itong libel or cybercrime, no? Mhm. Hello, ma'am? Ang aspeto na itong mga ilang tao na intentionally nagpapakalat ng fake news, hindi mako-cover nung tatlong existing na batas na to. So tingin ko importanteng ma-discuss yan. Kaya lang, kailangan din pag-usapan in terms of regulating social media kung ano ba yung oversight or accountability sa public. For me kasi very tricky kapag ka nagkaroon ng conversation sa regulation ng social media, sa regulation ng freedom of expression, at ang nag-uusap lamang ay yung business sector, yung platform, at yung government. And I've seen that, no? Hindi lang itong attack ni Sasa sa akin. Halimbawa sa TikTok, I have opinions, I have discussions regarding PhilHealth that TikTok muted. And ang sinasabi sa akin ng TikTok, the reason why they muted my videos is because of the music daw sa background. Okay. And i-record ko May IT. sa room na walang music. Walang music, no? At niresend ko uli sa kanila itong tatlong videos na to, discussing issues of health. And yet they remain muted. So ang danger niyan is because social media represents a digital community. Ang position ko is all the rights that we are able to exercise in real life, we should be able to exercise in social media. But at the same time, there has to be a clear oversight or role from us, civil society or public, to make sure that there will be no collusion between government and social media in terms of regulating our freedom of speech. Kasi kung may collusion na ang government and the social media, easily they can control political discourse, framing of issues, and that is very dangerous. So sa conversation ng regulation na to, kailangan may malinaw na oversight and accountability ang civil society or publiko. Mhm. Ma'am, I'm also reading right now yung post ni Sasot 18 hours ago. Ito nga, I think this is the same thing that you saw yung may screen capture ng post ng February 6. And we quote, and this quoting sa sobrang galit ni Cielo Magno kay Mary Grace Piatos, binigyan niya ng ilang bilyon mga congressman para hanapin ito. Economic prof nga, may demand, may supply. Pero ito po yung ito po yung parang pinapalabas niya with this post 18 hours ago na I suppose she's trying to imply na
binigyan niyo ng pera yung congressman as a taxpayer kasi that's what she's saying now eh. That's your money, Shelo. Kanina pa ba taxpayer ka? Kaloka ka sa earth. So what she seems to be implying is that what she meant there was as a taxpayer you gave billions to the congressman para hanapin si Piatos. I'm just trying to extrapolate from what she wrote here. I suppose she read the same thing. Oo. Well, Kasuhan that's ng all. live The original. pero saan ba pwedeng pumila para dyan sa mga billion-billion na yan? Oo nga eh, hinahanapan din ako ng anak ko eh. Yan yung mga reaction kasi. Mga anak ko, hinahanapan ako na may billion-billion pala ako. Bakit ako kuripot sa bahay, diba? That's first. Second, yung unang post niya resulted in several hundreds of sharing, and comments from her followers attacking and implying that I'm corrupt. I'm connected to Speaker Romualdez at bahagi ako ng pamumudmod ng pera. Yung sinasabi niya na yan, well, there's due process, di ba? I submitted my affidavit. She's free to submit her counter affidavit. Sa korte na lang siya magpaliwanag. But as far as I'm concerned, her original post is derogatory and was posted with malice. Mhm. So sa korte na lang siya magpaliwanag. At least may due process, di ba? Hindi katulad ng mga ginagawa nila na kapag hindi na lang sila, yung sinusuportahan nilang EJK, yan. Di ba? Baka sanay sila dyan. Pero ngayon, at least, since given due process, para ipaliwanag niya yung kanyang mga social media posts. Although hindi Bro, kami maliban kay Sasot, may iba pa ba kayong gustong kasuhan? Dahil I'm sure marami pang ibang bumabalat sa inyo. Opo. So actually, hindi ko kasi sila lahat monitor. So yung mga kaibigan natin online, sabi ko lang sa kanila kapag may mga nakita silang ganyang malisyosong mga post, itag lang nila ako. No? Kasi tingin ko, panahon na, para while we have freedom of expression, tingin ko kailangan din natin ilatag yung responsibilidad natin. Yung accountability sa kung ano ang pinopost natin online. Kasi napaka-vulnerable ng ating mga kababayan. Noong una, umaasa tayo na may sapat na kakayahan mag-distinguish, di ba, between facts and lies and fake news. Unfortunately, hindi. Because this conversation, fake news have been shaping how people view policy, how people view politics. No? Kaya kailangan maging proactive tayo sa paglaban ng disinformation. And for me, ito yung nakikita kong approach. Kailangan magkaroon na ng response dito sa mga taong intentional na nagpapakalat ng fake news. Mhm. Ma'am, we're not lawyers, ha? We're not lawyers, pero I was wondering lang how this will go about it. If it moves forward, if your case moves forward, and ipatawag si SAS, does that mean that we're looking at an arrest warrant, if at all, for her to be returned to the Philippines from abroad? Actually po, may isang order ang DOJ na kapag may mga ganitong notice, mag-submit ng counter affidavit, mga initial hearing, kung mag-decide ang prosecutor na ituloy ito, lahat ay maaaring gawing online. Okay. Kaya wag magdala si SAS dahil nakita ko na sa post niya, nagre-reklamo siya na bakit daw munting lupa, hindi naman siya nakatira sa munting lupa as physical address. Kung gusto niya talagang sumagot dahil post naman siya ng post online, bigay lang niya yung email address niya, pwede siyang email ng prosecutor, ipunin niya yung mga post niya at isubmit niya as counter affidavit, diba? Para sagutin niya yung mga pinaparatang sa kanya. Pero dahil out of reach nga siya, are you confident na magpo-progress tong kaso? Wala siya rito eh. Well, I think dahil valid naman, for me, may valid akong concern dito. Binibigyan siya ng karapatan ng korte na sumagot. Kung mag-decide siya na hindi sumagot, ay maaaring magkaroon ng resolution yung kaso. No? Kasi magiging unfair naman yon on my end kung just because she refused to respond, wala na yung kaso. So, it's her call. Kung gusto ba niyang bigyan ng puwang ang sarili niya na sagutin itong mga nilagay ko dito sa aking affidavit. At binibigyan naman siya ng pagkakataon ng korte na gawin yon. At may option siya na gawin yon online. So, nasa sa kanya na yon kung tatakasan ba niya o hindi. Itong mga sinasabi kong libelous post na ginawa niya online. Bro,
Wala ba siyang pillars para mag-usap, para mag-ayos, no? Wala ba siyang gano'n na pinapadala sa inyo? Wala naman, pero feeling ko kasi yung mga ganitong gawain, hindi sapat ang apology eh. Dahil napakalaki ng social cost yung impact na ginagawa nila na to. Dahil hindi lang naman to about me at hindi lang nila to ginawa sa akin. Ito ay matagal na nilang ginagawa at yung pagkakalat nila ng fake news ay napakalawak ng epekto sa ating lipunan. So for me, hindi po sapat ang apology dito. Ang importante dito ay yung acknowledgement at yung accountability at yung tapat na kaparusahan sa pagpapakalat ng fake news at yung pagiging active sa trabaho ng disinformation. Okay. Okay, ma'am. Maraming salamat po for joining us this afternoon. Former Finance Undersecretary Professor Cielo Magno, thank you po. And Maraming good afternoon salamat po. Salamat, Thank you, Prof. Professor. You're watching Storycon on One News. We just need to take a break. We'll be right back. We've got developing news in the stories behind headlines. Welcome back to Storycon, the Story Conference. I'm Ed Lingao, and of course with us, Amin Pamintuan of the Philippine Star, and Edu. Tito Edu, Tito Rol Llamas. Ay, off-cam. Ba't nawala si Edu? Wala siguro yung connection. Oo. No. Siguro wala naman load to. Wala nang kape, wala pang load. Camera off lang. Ayan na, bumalik na. Numuya lang para hindi makita siya. Kasi gumunguya pala eh. Ang merienda para hindi siya makita. Tito Ron, pwede mong padala dito yan eh. Ano ba kalakain mo? San Suribal. Mayabang siya. Yan yung problema sa eh. Nagmi-meeting tapos nag-i-interview. Pustahan tayo, hindi pa natitikman ang San Sibal ni Ami Pamintuan. Yes. Kailangan, oo. Oo. Makakalimutan mo lahat siyang mga sansaribal na yan. Malilimutan mo ang pangalan mo pag natikman mo yung San Sibal ni Ami Pamintuan. Talaga. Umuo naman show. Talaga. I-challenge mo, Ronald. Challenge mo, magdala kang San Sibal na minsan. Hamon. Sabi May nga, okasyon, sige, padalang ang ko sabi kayo. nga ni Louis Beltran, Hamon ko. ang sabi ni Louis Beltran, show, don't tell. Di ba? Marami na ako napadala dyan sa Sribal, ha? Wala nga lang si Ronald. Well, Wala akong natikman. may resibo ka ba? Padala ka sa kwan sa The Hague. Dahil kay Joby. Kay Joby, mukhang pagod na si Joby doon, ha? Ilang araw pa lang siya dun eh. Mas mapapagod siya, magbe-birthday si Digo ngayong Biyernes. Oo nga. Oy, teka, anong final doon? Tito Ronald, anong balita sa Biyernes? Wala bang update? Mukhang ko na lang, prayer rally na lang talaga. Global Day of Prayer. So, pero saan ang prayer rally? Kanya-kanyang bahay. Religious ka naman, Mr. Learned at Tingaw eh. Yes. Kaya makidasal ka na. Pero saan? Mukhang wala namang mga marches. Sa Manila, Liwasang Bonifacio at saka yung Paco Auditorium. No? So, the rest ay sa basically Mindanao at saka yung mga OFW sa iba't ibang mga bansa. So, wala namang... sa plano daw nilang No nung remittance? iba lang naman mga OFW, magbo-boycott daw ng remittance. Hindi ba pamilya nila magsasuffer pag ganon? Medyo. Hindi na pag-isipang maigi yun. Mas yun eh. Mas propaganda level. Mas Hindi sa gobyerno yun civil eh. disobedience. Although Parang yung tax pandagdag sa pandagdag sa Parang yung GDP tax figures, boycott. but it's actually for their families, di ba? Parang yung mga tax boycott, hindi ka naman makapag-tax boycott dahil yung sahod mo, bawas na yung tax doon eh. Bago Withholding Yung mga withholding empleyado, tax. yung mga panggagawa. Ang hirap naman mag-tax boycott eh. Mas propaganda yan, Ami, alam mo naman eh. Saka hindi mo ma-boycott yung VAT, ano? And I suppose it also Automatic depends. yun. We also have to see pa rin Ano bang ginagawa ilan ano bang ginagawa ni Joby ron, Ted? may nakita akong picture niya, may Eiffel Nagko-cover Tower nga sa likod siya. eh. Hindi, may nakita akong picture niya kapon, may Eiffel Tower sa likod. So mukhang gumagala-gala Nasa si daig. Joey. Gumagala-gala si Joey. Layo-layo yun, ha? Hindi yung Sa basta-basta. September pa yung hearing eh.
Well, that's true. Hindi, yun nga ako meron yung birthday, yung birthday. Yeah. Well, something to watch out for, the Friday birthday of the former president at The Hague, and of course, whatever will be happening here in Metro Manila, and as well in certain parts of the country, like, for example, Davao City. I suppose sa Davao, may medyo malaki-laki yung mag-assemble dyan. Kasi Bililik yan. Eh, syempre, Davao yan. Oo. Yun lang. Show of force yan sa Davao. Yun lang big question sa Manila kung anong gano'n Pero kalaki. malaking difference dun sa mga original plans ng mga marches. Ngayon, prayer na lang. No? So malaking kanyan, pag-atras, pag-backpedal. Okay. Okay, it's time to call it a day for this midweek of March. Maraming salamat for joining us today for Storycon. Si Ami Pamintuan, ang reyna ng San Tribal at ang reyna ng Philippine Star. At si Tito Rol Llamas na kasalukuyan ay nagmimerienda Kakain na ng San hindi Tribal. nagpapadala. Mas masarap sa saribal ko dyan. At na naman tayo. Okay. Yeah, puro salita. Oo nga eh. Puro salita. Show, don't tell. So, Jen and tomorrow Natikman na yun, 4 p.m. pati sila Joby, natikman na yun. I have no recollection of that. Okay. Kumahan ka ng kidlat. Just again tomorrow 4 p.m. for the Storycon. I'm Ed Linga. We are One News, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the Storycon Group.